Sa pinakadulong bahagi ng Baryo Malinaw, kung saan ang hamog ay tila kumakapit sa mga dahon hanggang tanghaling tapat, at ang araw ay sumisilip na parang nahihiyang gumising, matatagpuan ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa. Doon nakatira si Mateo, isang magsasakang kilala sa baryo hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang tahimik na tiyaga. Payat si Mateo, maitim ang balat dahil sa araw, at magaspang ang mga palad na tila kahoy sa tigas. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging may kakaibang liwanag, parang taong may paniniwalang kahit gaano kahirap ang lupa, may sisibol pa ring pag-asa. Maaga siyang gumigising araw-araw bago pa tumilawak ang manok ng kapitbahay. Sa dilim, kinakapa niya ang kanyang lumang sombrero, sinusuot ang kupas na kamiseta, at hinahanap ang kanyang mga bota. Isang pares na halos punit na ang gilid at butas ang talampakan. Ilang beses na niya itong tinahi gamit ang alambre at sinulid ng sako ng bigas. Iyon ang tanging sapatos niya sa bukid. Tuwing tinatapakan niya ang basang lupa, pumapasok ang putik sa loob ng bota. Kumakapit ang lamig sa kanyang paa. Minsan, nasusugatan siya ng matutulis na bato. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Sanay na siya sa sakit. Para kay Mateo, ang pag-angal ay parang pag-aksaya ng lakas. Mas mahalaga ang pagtatanim. Ang sakahan niya ay maliit lamang. Isang pirasong lupang minana pa niya sa kanyang ama. Hindi iyon mataba kumpara sa malalawak na bukirin ng mga mayayamang may-ari ng lupa. Maraming bahagi ang tigang, may parte pang tila ayaw nang tumanggap ng binhi. Ngunit dun pa rin siya nagtatanim ng palay, kamote at mais. Ang lupa parang tao, madalas sabihin ng kanyang ama noon. Kapag inalagaan mo, babawi rin yan. Kaya kahit paulit-ulit siyang nabibigo, patuloy pa rin siya. Sa nakaraang 3 taon, sunod-sunod ang malas. Una, tinamaan ng peste ang kanyang palay. Sumunod, binaha ng malakas na bagyo ang kanyang tanim. At nitong huli, matagal na tagtuyot ang tumama sa baryo. Maraming magsasaka ang sumuko at naghahanap na lang ng trabaho sa bayan. Ngunit hindi si Mateo. Sa bawat pagkatalo, mas lalo siyang kumakapit sa lupa. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa bukid, napansin niyang lalo nang manipis ang kanyang mga bota. May malaking punit sa sakong at halos nakalabas na ang kanyang daliri. Napahinto siya at tinitigan yon. Alam niyang hindi na iyon magtatagal. Wala siyang perang pambili ng bago. Ang naipon niyang kaunting salapi ay nakalaan para sa binhi at pataba. Kung pipili siya, mas mahalaga ang tanim kaysa sarili. Kaya nagpatuloy siya. Pagsapit ng tanghali, mainit ang sikat ng araw. Tila piniprito ang lupa. Ngunit may kakaiba siyang napansin sa dulo ng kanyang sakahan. Isang parte na hindi pa niya nabubungkal. Bahagi iyon ng lupa na matagal na niyang iniiwasan dahil puro bato at ugat ng matandang puno. Ngunit ng araw na iyon, may tila kung anong humihila sa kanya papunta roon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Dahan-dahan siyang lumapit, bit-bit ang asarol. Sa bawat hakbang, lumulubog ang paa niya sa alikabok. Tahimik ang paligid, parang walang hangin. Sinimulan niyang bungkalin ang lupa. Matigas. Mas matigas kaysa inaasahan niya. Ilang ulit siyang humampas ng asarol, ngunit tila may tinatamaan siyang kakaiba sa ilalim. Hindi bato, hindi ugat. May tunog itong kakaiba, mas mabigat. Napakunot ang kanyang noo.
Lumuhod siya at sinimulang hukayin gamit ang kamay. Unti-unting lumitaw ang isang bagay na natatakpan ng lupa at kalawang na kulay dilaw. Isang kahon. Maliit lamang, yari sa kahoy, at tila napakatanda na. Saglit siyang nag-alinlangan. Baka kung ano iyon, baka pag-aari ng iba. Ngunit sa lalim ng pagkakabaon, malinaw na matagal na itong naroon. Bago pa man siya ipinanganak, maingat niya itong binuhat. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa itsura. Dinala niya ito sa lilim ng puno at dahan-dahang binuksan. Umingit ang takip, parang matagal nang hindi nagalaw. Sa loob, wala siyang nakitang ginto, pera o alahas. Isang pares ng bota lamang. Ngunit hindi iyon pangkaraniwan. Kulay ginto. Hindi matingkad, kundi malalim na gintong tila kumikislap kahit walang tama ng araw. Malinis, makinis, at tila bagong gawa. Wala man lang gasgas o putik. Napanganga si Mateo. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoong uri ng bota. Hinawakan niya ito. Mainit. Parang may sariling init na nanggagaling sa loob. May kakaiba ring pakiramdam. Parang may dumadaloy na lakas sa kanyang mga kamay. Napabuntong hininga siya. Hindi siya naniniwala sa hiwaga o pamahin. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong nagsasabing hindi ordinaryo ang bagay na hawak niya. Tinanggal niya ang kanyang lumang bota. Basang-basa ng pawis at putik. Dahan-dahan niyang isinuot ang gintong bota. Sakto. Parang sukat na sukat para sa kanya. Tumayo siya. Sa unang hakbang pa lamang, may kakaiba na siyang naramdaman. Parang gumaan ang kanyang katawan. Parang hindi na siya hinihila ng lupa. Naglakad siya. Mas mabilis. Tumakbo. Mas magaan kaysa dati. Napahinto siya, humihinga ng malalim. Hindi siya hinihingal. Tiningnan niya ang kanyang mga paa. Kumikinang ang bota sa ilalim ng araw. May kung anong nagising sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ngunit kasabay nito, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mateo na may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Parang may lihim na kasabay niyang natuklasan ang gintong bota. Isang lihim na matagal nang naghihintay. Hindi niya alam na sa pagsusuot niya nito, may isang bagay na tuluyan nang nagbago sa kanyang kapalaran. Matagal na nakatayo si Mateo sa lilim ng puno habang nakatitig sa kanyang mga paa. Ang gintong bota ay tila hindi pangkaraniwan sa payak niyang kasuotan. Kumikinang iyon sa ilalim ng araw, para bang hindi alikabok at lupa ang dapat nitong tapakan, kundi marmol o sahig ng mayaman. Ngunit naroon siya sa gitna ng bukid, pawisan, gutom at pagod. Marahang iginian niya ang kanyang sarili pabalik sa gawain. Baka, sabi niya sa isip, napapagod lang siya kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Isang bota lang ito. Kahit paggawa sa ginto ang kulay, bota pa rin. Hinawakan niya muli ang asarol. Huminga ng malalim. At saka siya humampas. Sa unang tama ng asarol sa lupa, napahinto siya. Ang dating matigas na lupa ay tila naging malambot. Parang binuhusan ng tubig magdamag. Pumasok ang talim ng asarol ng walang hirap. Sinubukan niya ulit. Mas malalim ang hukay. Parang kusa nang bumibigay ang lupa sa bawat galaw niya.
Napalunok siya. Karaniwan, aabutin siya ng kalahating araw para mabungkal ang isang maliit na bahagi. Ngunit ngayon, sa loob lamang ng ilang minuto, maluwag na ang lupa at pantay na ang tudling. Mas bumilis pa ang kanyang kilos. Hindi siya napapagod. Hindi sumasakit ang likod. Hindi nanginginig ang braso. Pakiramdam niya ay may dagdag na lakas ang bawat galaw niya. Hindi lamang doble, kundi tila 10 beses na mas malakas. Napatigil siya sandali at pinagmasdan ang paligid. Ang bahaging iniiwasan niya noon dahil sa katigasan ay halos kalahati na niyang nabubungkal. Hindi iyon posible. Alam niya ang sarili niyang kakayahan. Ilang taon na siyang magsasaka. Kilala niya ang sariling katawan. Ngunit ang lakas na iyon ay hindi kanya. Unti-unti niyang ibinaba ang tingin sa kanyang mga paa. Tahimik na kumikislap ang gintong bota. Doon niya napagtanto. Hindi ito basta sapatos. May kakaiba rito. Sa halip na matakot, may pumasok na kakaibang pananabik sa kanyang dibdib. Kung totoo man ang iniisip niya, kung may kapangyarihan nga ang botang iyon, marahil ito na ang sagot sa matagal na niyang dasal. Hindi niya hiniling ang kayamanan. Hindi niya hiniling ang ginto. Isang maayos na ani lang. Isang taong hindi siya magugutom. Yun lang. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Habang tumatagal, lalo niyang napapansin ang hiwaga. Kapag tinatapakan niya ang lupa, tila mas nagiging pino ang buhaghag nito. Kapag naglalakad siya sa pilapil, hindi siya lumulubog sa putik. Kapag nagdadala siya ng sako ng binhi, parang kalahati lang ng bigat ang nararamdaman niya. Ang mga galaw na dati mabagal at mabigat ay naging magaan at mabilis. Bago pa man sumapit ang hapon, tapos na niya ang trabahong dati 2 araw niyang ginagawa. Napatayo siya sa gitna ng bukid at pinagmasdan ng maayos na hanay ng mga tudling. Pantay. Malinis. Parang bukid ng mayaman. Ngayon lang niya ito nakita sa sariling lupa. May init na umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung tuwa ba iyon o pag-iyak. Tahimik siyang napangiti. Sa wakas, may magandang nangyari rin sa kanya. Nang magpahinga siya sa ilalim ng puno, napansin niyang hindi man lang nadumihan ang bota. Kahit ilang oras siyang naglakad sa putik at lupa, nanatili itong makintab. Parang may sariling buhay. Parang ayaw nitong pahawak sa dumi ng mundo. May bahagyang kaba na pumasok sa kanya. Ang mga bagay na masyadong maganda ay kadalasang may kapalit. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda sa baryo, mga anito sa gubat, mga engkantong nagbibigay ng biyaya kapalit ng kung ano. Dati, tinatawanan niya lang ang mga iyon. Ngunit ngayon, hawak niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Bigla siyang napatingin sa paligid. Tahimik ang bukid, ngunit tila may kakaibang pakiramdam. Parang may matang sumusunod sa bawat galaw niya. Tinanggal niya ang sombrero at pinunasan ang noo. Imposible, bulong niya sa sarili. Baka dahil lang sa pagod. Pagsapit ng dapit hapon, nagsimula siyang magasik ng binhi. Mabilis at pantay ang bawat hakbang. Hindi siya nadadapa. Hindi siya napapagod. At habang naglalakad siya sa bawat hanay ng lupa, may napansin siyang kakaiba. Kung saan siya dumaraan, tila mas matingkad ang kulay ng lupa. Mas basa. Mas buhay. Parang may dumadaloy na sigla mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang ginising ng kanyang paglalakad ang mismong lupa. Napatigil siya.
lumuhod at hinawakan ng lupa. Malamig at mamasa-masa. Hindi ito ganito kanina. Napatingin siya sa malayo, sa mga bukid ng kapitbahay. Tuyo at maputla pa rin ang mga iyon. Sa kanya lang may pagbabago. Isang marahang hangin ang dumaan at kasabay nito ay may kung anong kumaluskos sa damuhan sa likod niya. Mabilis siyang napalingon. Wala namang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, tila may aninong gumalaw at naglaho. Biglang bumigat ang dibdib niya. Sa unang pagkakataon mula nang isuot niya ang bota, hindi lang tuwa ang naramdaman niya. May halong pangamba. Pakiramdam niya ay hindi lang siya ang nakapansin sa kapangyarihan ng bagay na yon. At sa baryong tulad ng malinaw, ang mga himala ay bihirang manatiling lihim. May makakakita, may makakaalam, at kapag nangyari iyon, alam niyang hindi na magiging payapa ang kanyang simpleng buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang asarol. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na kahit ano pa ang mangyari, iingatan niya ang botang iyon. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may pag-asa ang kanyang bukid. Ngunit hindi niya alam na sa bawat hakbang ibinibigay sa kanya ng gintong bota, may kapalit itong unti-unting sinisingil. At nagsimula na ang bilang. Kinagabihan, mabagal ang paglakad ni Mateo pauwi. Karaniwan, pagod ang katawan niya sa ganitong oras. Mabigat ang mga paa, nanlalambot ang tuhod, at parang gusto na lang niyang humiga sa pilapil at matulog. Ngunit ngayon, kahit buong araw siyang nagtrabaho, tila may natitira pa siyang lakas. Ang problema, hindi siya mapalagay. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahinang tunog ng gintong bota sa lupa. Banayad ngunit malinaw, kakaiba sa dating kaluskos ng luma niyang sapatos. Parang may ritmo itong sarili, parang tibok. Pakiramdam niya, hindi lang siya ang naglalakad. Parang may isa pang yapak na kasabay niya. Tumigil siya. Tumigil din ang paligid. Hangin lamang ang gumagalaw sa mga dahon. Napailing siya at ipinagpatuloy ang paglalakad. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ng katahimikan. Mag-isa lamang siya sa buhay. Wala nang mga magulang, wala ring asawa o anak. Ang kanyang bahay ay kasing payak ng kanyang pamumuhay. Isang papag, isang lumang mesa, ilang kaserola, at sako ng bigas sa sulok. Umupo siya at tinanggal ang sombrero. Napatingin siya sa kanyang mga paa. Ngayon lang niya napag-isipang tanggalin ang bota. Dahan-dahan niya itong hinubad. Sa sandaling mahiwalay ang paa niya rito, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may nawalang init. Parang may biglang lumamig sa loob ng kanyang katawan. Hinawakan niya ang talampakan. Pagod. Biglang bumalik ang bigat ng maghapong trabaho. Napakunot ang noo niya. Habang suot niya ang bota, hindi niya ramdam ang pagod. Ngunit nang alisin niya, sabay-sabay bumagsak ang sakit na kalamnan at bigat ng katawan. Para bang hiniram niya ang lakas na yon at ngayon ay sinisingil na siya. Tahimik siyang napaupo. Pinagmasdan niya ang gintong bota sa sahig ng kubo. Kahit sa dilim, may kakaiba itong kislap. Hindi ito kumukupas. Parang may sariling liwanag. May bahagi ng isip niya na nagsasabing itago iyon. Ibaon sa lupa. Kalimutan. Ngunit may mas malakas na tinig na bumubulong. Kailangan mo ito. Kung wala ito, babalik ka sa dati. Sa hirap, sa gutom, sa pagkabigo.
Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata. Alam niyang tama yon. Kaya sa halip na itapon, maingat niyang inilagay ang bota sa tabi ng kanyang higaan, parang mahalagang bagay. Nagpakulo siya ng tubig at kumain ng kaunting lugaw. Habang kumakain, napansin niyang mas malakas ang kanyang gana. Parang mas buhay ang pakiramdam niya kaysa dati. Ngunit sa likod ng lahat, may anino ng kaba. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may nagbago na hindi na niya maibabalik. Pagsapit ng gabi, humiga siya. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit hindi siya makatulog agad. May kung anong gumugulo sa isip niya. Ang kahon. Ang pagkakabaon nito sa lupa. Kung sino ang nag-iwan at kung bakit siya ang nakatagpo. Kung regalo ba iyon o bitag. Maya-maya nakatulog din siya. Ngunit hindi payapa ang kanyang panaginip. Napanaginipan niyang naglalakad siya sa kanyang bukid, ngunit hindi na ito ang dati niyang lupa. Ang palayan ay kulay ginto. Ang mga dahon ay kumikislap na parang metal. Ang lupa ay matigas at malamig. At sa bawat hakbang niya, ang mga tanim ay nagiging abo. Tumigil siya. Tiningnan ang kanyang paa. Ang gintong bota ay mas maliwanag kaysa araw. Mula sa talampakan nito, may manipis na usok na umaakyat. At kung saan siya tumatapak, namamatay ang lupa. Bigla siyang nakarinig ng mahinang boses. Hindi niya alam kung saan galing. Parang galing sa ilalim ng lupa. Parang galing sa mismong bota. Isang bulong na paulit-ulit. Isang pangungusap na hindi niya maintindihan, ngunit malinaw ang pakiramdam. May kapalit. May kapalit. Uy! May kapalit. Napabalikwas siya ng gising. Mabilis ang tibok ng puso niya. Basa ng pawis ang kanyang noo. Madilim pa. Madaling araw pa lamang. Huminga siya ng malalim at pinilit pakalmahin ang sarili. Panaginip lang. Pagod lang siguro. Ngunit nang mapatingin siya sa tabi ng higaan, may napansin siya. Ang gintong bota ay hindi na eksaktong nasa pwesto kung saan niya iniwan. Bahagya itong nakaharap sa pinto. Parang may nag-ayos. Parang may gumalaw. Napalunok siya. Wala namang ibang tao sa bahay. Dahan-dahan siyang tumayo at nilapitan iyon. Hinawakan. Mainit. Mas mainit kaysa kanina. Parang bagong suot. Parang kagagaling lang sa paglalakad. Tumindig ang balahibo niya. Hindi na niya alam kung takot ba ang nararamdaman niya o pagtataka. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang bota ay hindi lamang basta gamit. May sariling hiwaga. At marahil may sariling kagustuhan. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang araw. Isang bagong umaga na naman. At alam ni Mateo na muli niyang isusot ang gintong bota. Dahil kahit may takot, mas malakas pa rin ang pangangailangan. Kailangan niyang magtanim. Kailangan niyang mabuhay. At kung ang kapalit ng lakas ay isang hiwagang hindi niya maintindihan, handa siyang tanggapin iyon. Hindi pa niya alam na sa araw na iyon, may makakakita na sa kakaibang pagbabago ng kanyang bukid. At kapag may nakakita, magsisimula ang mas mabigat na pagsubok kaysa anumang panaginip. Maaga pa lamang ay gising na si Mateo. Hindi na siya muli nakatulog matapos ang panaginip. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng papag habang pinagmamasdan ang maputlang liwanag na pumapasok sa siwang ng dingding.
Ang hangin ay malamig, ngunit ang loob ng kubo ay tila mabigat. Nasa sahig ang gintong bota. Tahimik. Hindi gumagalaw. Mukhang pangkaraniwan. Kung titingnan ng iba, baka isipin lamang na mamahaling sapatos na naligaw sa bahay ng mahirap. Ngunit alam niya ang pakiramdam kapag suot niya iyon. Alam niyang may kakaiba. Pinahid niya ang mukha at tumayo. Wala siyang pagpipilian. Kung hindi siya pupunta sa bukid, walang aanihin. Kung walang aanihin, walang kakainin. Dinampot niya ang bota at isinuot. Sa sandaling pumasok ang paa niya rito, bumalik ang init na parang dumadaloy sa kanyang binti. Unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang pagod ng katawan ay tila hinigop palayo. Parang hindi siya natulog sa papag, kundi sa malambot na kama. Napahinga siya ng malalim. Nakakatakot ang hiwaga nito. Ngunit hindi niya maitatanggi ang ginhawa. Lumabas siya ng kubo at sinalubong siya ng malamig na hamog. Ang damo ay basa. Ang langit ay kulay abo pa lamang, naghihintay sumikat ang araw. Habang naglalakad siya papunta sa bukid, mas malinaw niyang naririnig ang bawat tapak ng bota sa lupa. Hindi ito karaniwang tunog ng sapatos. Parang may bigat at lalim ang bawat hakbang. Parang may ibinabaon sa lupa. Pagdating niya sa pilapil, agad siyang napahinto. Mula pa lamang sa malayo, napansin na niya ang kakaiba. Ang parte ng bukid na tinamnan niya kahapon ay iba ang kulay. Habang ang mga karatig na sakahan ay maputla at tuyo, ang kanya ay mas madilim ang lupa, mas buhay ang dating, parang bagong dilig. Lumapit siya. Lumuhod. Hinawakan ng lupa. Mamasa-masa. Malambot. At sa kanyang pagtataka, may maliliit na usbong na agad na sumisilip. Napaatras siya. Isang araw pa lang ang nakalipas. Hindi maaaring sumibol agad ang binhi. Kahit anong pataba, kahit anong alaga, hindi ito mangyayari ng ganito kabilis. Ngunit naroon ang katibayan. Maliliit na dahon. Sariwa. Buhay. Parang ilang linggo na ang itinagal ng pagtubo. Napatingin siya sa kanyang mga paa. Tahimik na kumikislap ang gintong bota. May kakaibang kurot sa dibdib niya. Halo ng tuwa at takot. Kung ganito kabilis lalaki ang tanim niya, maaaring maging pinakamaganda ang ani niya sa buong baryo. Baka makabayad siya ng utang, baka makapag-impok, baka makapagpagawa pa ng mas maayos na bahay. Ngunit kasabay ng pag-asa, may tanong na bumabalot sa isip niya. Tama ba ito? Likas ba ito? O may kinukuha itong kapalit na hindi pa niya nakikita? Hindi niya na ituloy ang pag-iisip. May narinig siyang boses mula sa likuran. Mateo! Napalingon siya. Si Aling Rosa iyon, ang matandang kapitbahay na may maliit ding tani. Bit-bit ang bayong at mukhang papunta rin sa bukid. Karaniwan, hindi sila nagkakasalubong ng ganito kaaga. Lumapit ang matanda, hinihingal ng kaunti. Napadaan lang ako rito, sabi nito. May napansin kasi ako kagabi. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Pakiramdam niya ay biglang bumigat ang hangin. Ano po yun? Maingat niyang tanong. Tinuro ni Aling Rosa ang kanyang bukid. Bakit parang mas berde ang lupa mo? Kagabi pa lang napansin ko na. Parang may ilaw pa nga rito habang dumadaan ako. Napatitig si Mateo. Ilaw? Oo, mahina lang.
Akala ko nga may tao, pero pagtingin ko wala naman. Tapos kaninang umaga, tingnan mo, parang ang bilis tumubo ng tanim mo. Tumahimik siya. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi siya sanay magsinungaling. Ngunit hindi rin niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi niya kayang ipaliwanag ang gintong bota. At kung malaman ng iba, baka maagaw pa iyon sa kanya. Oo nga po, mahina niyang sabi. Siguro napabuti lang ang lupa. Tinitigan siya ng matanda. May kung anong pagtataka sa mga mata nito. Matagal na kitang kilala, Mateo. Hindi ganyan ang lupang yan. Napayuko siya. Maswerte lang po siguro. Hindi na nagsalita si Aling Rosa, ngunit bago ito umalis, napatingin ito sa kanyang mga paa. Saglit. Matagal. Parang may napansin. Bago sapatos mo? Tanong ng matanda. Napakagatsabi siya. Opo, luma na kasi yung dati. Tumango si Aling Rosa, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa mukha. Ang tuluyan na itong lumayo, saka lang siya nakahinga ng maayos. Ngayon niya naramdaman ang kinatatakutan niya kagabi. May nakapansin na. At kung may isang nakakita, siguradong may susunod pa. Sa baryong maliit, ang balita ay kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. At ang anumang kakaiba ay hindi tinatanggap ng basta-basta. Muling bumaling si Mateo sa bukid. Tahimik ang mga usbong na sumasayaw sa hangin. Dati, pangarap lang niya ang ganitong tanawin. Ngayon, narito na. Ngunit pakiramdam niya, bawat dahong tumutubo ay may kasamang aninong unti-unting lumalapit sa kanya. At hindi niya alam kung biyaya ba ang hawak niya o isang bagay na dahan-dahang aagaw sa lahat ng mayroon siya. Sumunod na mga araw ay tila naging panaginip ang buhay ni Mateo. Hindi na niya namalayan kung kailan nagsimulang mag-iba ang takbo ng oras sa kanyang bukid. Ang dati mabagal at mabigat na bawat araw ay naging mabilis at magaan. Ang mga oras ng pagtatrabaho na karaniwang nagpapaluhod sa kanya ay parang sandali na lamang. Sa bawat umaga, isusuot niya ang gintong bota. Sa bawat pagsuot, babalik ang kakaibang lakas. At sa bawat hakbang niya sa lupa, may pagbabagong nangyayari. Ang mga binhing itinanim niya ay hindi na lamang sumisibol. Lumalago ang mga ito na tila may sariling sigla. Sa loob ng 2 araw, kasing laki na ng 1 linggong tubo ang mga palay. Sa loob ng 3, makapal na ang mga dahon. Sa loob ng 5, halos abot tuhod na. Hindi iyon likas. Alam niya. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na umasa. Tuwing umaga, kapag tinatamaan ng sikat ng araw ang kanyang bukid, tila kumikislap ang mga dahon. Parang mas berde kaysa sa ibang tanim. Mas buhay. Mas makapal. Para bang may dugong dumadaloy sa ilalim ng lupa. Isang hapon, habang nakatayo siya sa pilapil at pinagmamasdan ang kanyang taniman, napansin niyang unti-unti nang may mga taong dumaraan na napapahinto. Mga kapwa magsasaka, mga batang naglalaro, mga babaeng galing sa poso. Napapatitig ang mga ito sa bukid niya. May mga bulungan, may mga daliring nagtuturo. Kay Mateo ba yan? Bakit ang bilis tumubo? Anong pataba gamit niya? Hindi siya sanay na maging sentro ng pansin. Dati, halos hindi nga siya napapansin. Isa lang siyang ordinaryong magsasaka sa sulok ng baryo. Ngayon, parang may ilaw na nakatutok sa kanya.
At habang dumarami ang matang nakamasid, mas lalong bumibigat ang dibdib niya. Isang umaga, nadatnan niya ang dalawang kapitbahay na nakatayo sa gilid ng pilapil. Sina Tino at Berto, parehong magsasakang matagal nang nainggit sa sino mang umaangat. Kunot ang noo ng dalawa habang nakatingin sa tanim niya. "Mateo?" tawag ni Tino. Pilit ang ngiti. "Anong sikreto mo?" Lumapit siya, bitbit ang asarol. "Wala naman," sagot niya. "Pareho lang ng dati." "Huwag mo kaming lokohin," sabi ni Berto. "Yung lupa namin, tuyot pa rin. Sa'yo parang may ulan gabi-gabi." Napakamot siya sa ulo. Wala siyang maibigay na paliwanag na kapani-paniwala. "Sinisipagan ko lang siguro," sabi niya. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi sila kumbinsido. Napatingin si Tino sa kanyang mga paa. Napahinto. "Maganda yung bota mo sabi nito. "Mukhang mahal." Biglang nanlamig ang batok ni Mateo. Hindi niya namalayang bahagyang umatras ang paa niya. "Luma na to!" sagot niya agad. "Talaga?" bulong ni Berto. "Parang ginto ang kintab." Napatawa siya ng pilit. "Alikabok lang yan, natamaan ng araw." Ngunit kahit anong sabihin niya, alam niyang hindi nawala ang pagdududa sa mga mata ng dalawa. Ilang sandali pa'y di umalis din sila, pero may mabigat na pakiramdam na naiwan sa hangin. Hindi na iyon simpleng pagtataka. May halong inggit. At sa baryo, ang inggit ay mas mapanganib kaysa bagyo. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa labas ng kubo. Tahimik ang paligid. Malayo ang mga ilaw ng bahay ng kapitbahay. Pinagmamasdan niya ang gintong bota na katabi niya. Pinunasan niya ito ng basahan. Walang dumikit na putik. Walang gasgas. Parang mas lalo pang kumikislap habang tumatagal. Napaisip siya. Kung hindi niya ito natagpuan, marahil pareho pa rin ang buhay niya. Hirap, oo. Ngunit tahimik. Ngayon, gumagaan nga ang trabaho, ngunit kapalit ay pagkabalisa. Pakiramdam niya, unti-unting may humihila sa kanya palayo sa dating payapang buhay, at may mas kakaiba pa siyang napansin. Sa tuwing mas lumalago ang kanyang tanim, parang mas mabilis siyang magutom, mas malakas kumain, mas madaling mapagod kapag hindi suot ang bota. Parang may kinukuha sa kanya ang lakas kapag wala ito. Parang hindi na niya kayang mabuhay nang wala ang bota. Napatingin siya sa sarili niyang mga paa. May bahagyang pamumutla ang balat. May manipis na guhit na tila kumikinang sa bukong-bukong, parang bakas ng ginto. Napakurap siya. Pagtingin niya ulit, wala na. Akala lang siguro. Ngunit hindi siya mapalagay. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Paano kung hindi lang lupa ang pinapabunga ng bota? Paano kung may ibang bagay itong hinihigop? Isang malamig na hangin ang dumaan sa gabi. Tahimik niyang ipinasok ang bota sa loob ng kubo. At habang humihiga siya, mas malinaw na ang pakiramdam na may paparating. Hindi lamang usapan ng mga tao. Hindi lamang inggit. May mas mabigat. Parang may aninong dahan-dahang lumalapit sa kanyang bukid. At hindi na iyon maiiwasan. Dumating ang umaga na mas mabigat kaysa karaniwan. Nagising si Mateo na tila may nakadagan sa dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na may mali sa paligid. Tahimik ang hangin, walang tilaok ng manok.
Walang ingay ng kapitbahay. Parang may nag-aabang. Umupo siya sa papag at saglit na pinagmasdan ang loob ng kubo. Naroon pa rin ang mesa, ang kalan, ang mga sako ng bigas. At sa tabi ng pinto, maayos na nakapatong ang gintong bota. Kumikinang kahit wala pang araw. Muli niyang naramdaman ang hatak nito sa kanya. Parang may bumubulong na isuot niya agad. Hindi na siya nag-alinlangan. Isinuot niya ang bota at agad bumalik ang init sa kanyang katawan. Ang lamig ng madaling araw ay tila umatras. Ang bigat ng dibdib niya ay bahagyang gumaan. Ngunit ang kaba ay hindi nawala. Habang naglalakad siya palabas, may napansin siya sa lupa sa harap ng kubo. Mga bakas ng paa. Hindi kanya. Mas malaki. Mas malalim ang pagkakalubog sa lupa. Parang mabigat ang naglakad doon. Napahinto siya. Yapak iyon na paikot-ikot sa harap ng bahay niya. Parang may nagmasid. Parang may naghintay. Saglit siyang napatingin sa paligid. Tahimik pa rin ang baryo. Walang tao. Pinagmasdan niya ang sariling paa. Mas maliit ang sukat ng bakas niya kumpara roon. Hindi iyon kanya. Hindi rin iyon yapak ng tsinelas o sandalyas. Mukhang sapatos. Matigas ang gilid ng marka. May dumaan dito kagabi. Sa mismong tapat ng kubo niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Naalala niya sina Tino at Berto. Ang mga matang mapanuri. Ang mga tanong na paulit-ulit. Maaaring may sumilip. Maaaring may nag-imbestiga. Maigpit niyang hinawakan ang hawakan ng pinto. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi galing sa hiwaga ng bota, kundi sa kapwa-tao. Mas madaling intindihin ang mahiwaga kaysa sa inggit ng tao. Nagpasya siyang huwag na munang mag-isip pa. Kailangan niyang pumunta sa bukid. Habang naglalakad siya sa daan, napansin niyang mas maraming matang nakatingin sa kanya kaysa dati. Ang mga dating bumabati ay tahimik na lamang. Ang ilan ay nagbubulungan. May mga titig na hindi niya mabasa. May halong paghanga. May halong pagdududa. At may halong galit. Pagdating niya sa bukid, muli siyang napahinto. Mas malago na naman ang tanim. Mga palay ay halos umabot na sa hita niya. Makapal at masiglang mga dahon. Parang ilang buwan na ang tanda. Samantalang sa kabilang bukid, kayumanggi at bagsak pa rin ang mga tanim. Ang kaibahan ay napakalaki. Hindi na ito simpleng swerte. Halos himala na. Habang nakatayo siya roon, napansin niyang may ilang bahagi ng lupa na mas madilim kaysa iba. Mga bahaging madalas niyang tapakan. Parang kung saan siya madalas dumaan, mas mabilis tumubo ang tanim. Sinubukan niyang maglakad sa isang tuyong parte. Pagdaan ng paa niya, tila lumambot ang lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, parang mas naging sariwa ang kulay. Napaatras siya. Hindi na lamang ito tulong. Parang control na. Parang may kapangyarihang dumadaloy mula sa bota papunta sa lupa. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may kumukuha rin mula sa kanya. Bahagyang nanghina ang tuhod niya. Hinawakan niya ang dibdib. Mabilis ang tibok ng puso. Huminga siya ng malalim. Napansin niyang mas madali siyang hingalin kapag sandaling hindi siya gumagalaw. Parang hinihingi ng bota na maglakad siya. Parang ayaw nitong tumigil. Parang may sarili itong gutom. Napatingin siya sa kanyang paa.
Saglit niyang naisip hubarin ang bota. Ngunit sa ideya pa lang, parang may takot na sumiksik sa dibdib niya. Paano kung mawala ang lakas? Paano kung biglang bumagsak ang katawan niya? Paano kung hindi na siya makatayo? Unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa hiwaga. Umaasa na siya rito, at ang pag-asa ay parang tanikala. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang kaluskos mula sa dulo ng pilapil. Mabilis siyang napalingon. May taong nakatayo roon. Si Berto. Nakatitig. Hindi gumagalaw. Parang matagal nang nanonood. Nang magdamaa ang mga mata nila, bahagyang ngumiti si Berto. Ngunit walang init ang ngiting iyon. Dahan-dahan itong tumalikod at umalis. Parang may natuklasan. At sa likod ng simpleng pag-alis na iyon, may mabigat na babalang naiwan sa hangin. Alam ni Mateo na hindi na ito mananatiling lihim. May nagmamasid. May naghihintay. At hindi na lang ang lupa ang interesado sa bawat hakbang niya, maging ang mga tao. At sa mundo ng tao, mas mapanganib ang pagnanasa kaysa anumang sumpa. Simula ng umagang iyon, hindi na muling naging panatag ang pakiramdam ni Mateo sa kanyang sariling bukid. Dati, kapag tumatapak siya sa lupa, pakiramdam niya ay nasa sarili niyang mundo siya, tahimik, payapa at malayo sa gulo ng baryo. Ang tanging iniintindi niya noon ay kung uulan ba o aaraw, kung may tutubong palay o wala. Ngayon niyan, kiniba na. Sa bawat pagyuko niya upang mag-alis ng damo, pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa likod niya. Sa bawat pagtayo niya, may kutob siyang may nagkukubli sa gilid ng pilapil. Ang dating simpleng bukid ay naging parang entablado. At siya ang pinapanood. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang naging kapansin-pansin ang kanyang taniman. Ang mga palay ay nagsimulang magbuntis ng mas maaga kaysa sa takdang panahon. Mabibigat at siksik ang mga uhay. Mula sa malayo, tila gintong dagat ang kanyang bukid. May mga batang dumadaan para lang tumingin. May matatandang napapailing. May mga kapwa magsasakang tahimik na nagbibilangan ng pagitan ng kanilang ani at sa kanya. Ang bulungan ay naging usapan. Ang usapan ay naging chismis. May kakaibang pataba daw si Mateo. May nagbigay daw sa kanyang negosyante sa bayan. Baka may itinatago yan. Hindi normal yan. Hindi siya sumasagot. Mas pinili niyang manahimik. Ngunit hindi na sapat ang pananahimik. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa lilim ng puno, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Pagtingin niya, sina Tino at Berto na naman. Kasama pa ang dalawa pang magsasaka. Apat silang nakatayo sa harap niya, tila may balak na hindi niya gusto. Mateo, panimula ni Tino. Mag-uusap lang sana tayo. Tumayo siya. Bakit po? Napapansin mo naman siguro, sabi ni Berto. Iba na ang animo. Samantalang kami, halos wala. Tahimik siyang nakinig. Hindi pwedeng puro swerte lang yan, dagdag ng isa. May ginagawa ka, sabihin mo na. Wala siyang may sagot. Ano ang sasabihin niya? Na may nahanap siyang mahiwagang bota sa ilalim ng lupa? Na sa bawat hakbang niya ay sumisigla ang tanim? Kahit siya hindi maniniwala. Pareho lang po tayo ng ginagawa, mahinahon niyang sabi. Parehong binhi, parehong lupa. Hindi kami tanga.
Biglang sabi ni Berto, matigas ang boses. May tinatago ka. Napatingin muli ang mga mata nila sa kanyang paa. Sa gintong bota. Sa ilalim ng araw, lalo itong kumikislap. Parang hindi dapat naroon. Parang hindi bagay sa isang tulad niya. Magkano yan? Tanong ni Tino. Saan mo binili? Luma lang to, sagot niya. Ngunit kahit siya, alam niyang hindi kapani-paniwala ang sagot. Tahimik ang mga lalaki. May kung anong namumuo sa hangin. Hindi galit agad, kundi inggit na matagal nang pinipigilan. At ang inggit, kapag pinatagal, nagiging masama. Kung may sikreto ka, sabi ni Berto, mas mabuting magtulungan tayo. Baryo tayo. Hindi pwedeng ikaw lang ang umaangat. Ramdam ni Mateo ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi iyon pakiusap. Babala iyon. Tumango na lamang siya. Umalis din sila pagkaraan. Ngunit sa paraan ng paglakad nila, alam niyang hindi pa tapos ang usapan. Matagal siyang nakatayo roon, mag-isa. Unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang tibok sa loob ng bota. Parang mas mainit. Parang mas mabigat. Parang may galit. Napatigil siya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya na parang hindi lamang siya ang naaapektuhan ng mga tao. Parang ang bota mismo ay may reaksyon. Parang ayaw nitong may lumalapit. Parang ayaw nitong may nakikialam. Habang iniisip niya iyon, may napansin siyang kakaiba sa dulo ng bukid. Isang bahagi ng lupa, malapit sa dinaanan ni Berto kanina, ay tila naninilaw. Ang mga damo roon ay nakalaylay. Parang natuyot. Samantalang ang lahat ng nadaanan niya ay luntian at masigla. Napakunot ang noo niya. Hindi niya pa iyon napapansin dati. Lumapit siya at sinuri ang lupa. Tuyo. Bitak-bitak. Parang inalisan ng buhay. Napaatras siya. Hindi kaya kung saan siya hindi tumatapak. Doon nawawala ang sigla. At kung saan siya tumatapak, doon napupunta ang lakas. Kung ganoon, hindi lang nagbibigay ang bota. May kinukuha rin ito. At marahil, hindi lamang mula sa kanya. Mula sa paligid. Mula sa lupa. O baka, mula sa ibang bukid. Biglang sumikip ang dibdib niya. Kung totoo yun, baka ang paglago ng kanyang tanim ang dahilan ng paghina ng iba. Baka ang kasaganan niya ay galing sa kakulangan ng kapwa niya. Isang malamig na katotohanan ang pumasok sa isip niya. Paano kung hindi ito biyaya? Paano kung pagnanakaw? At kung may ninanakaw nga ang bota, hanggang kailan bago may maningil? Sa malayo, nakita niyang muli si Berto. Nakatayo sa pilapil. Nakatitig. Hindi na nagkukubli. Tuwid at matalim ang tingin. Parang naghihintay lamang ng tamang oras. At sa sandaling iyon, alam ni Mateo na hindi na lamang hiwaga ang kalaban niya, kundi tao. At ang tao, kapag tinamaan ng inggit, mas mabagsik pa kaysa anumang sumpa. Mas naging mabigat ang mga sumunod na araw. Hindi na lamang ang mga tingin ng tao ang nagpapahirap kay Mateo, kundi ang sariling katawan niya. Sa tuwing suot niya ang gintong bota, pakiramdam niya ay kaya niyang araruhin ang buong bukid mag-isa. Magaan ang mga galaw, mabilis ang hakbang, at tila walang katapusan ng lakas. Ngunit sa tuwing huhubarin niya ito sa gabi, saka naman bumabagsak ang lahat.
Parang pinagsama-samang pagod ng isang linggo ang sabay-sabay na dumarating. Masakit ang likod. Nanlalambot ang tuhod. Minsan, nanginginig pa ang mga kamay niya kahit wala namang buhat. Isang gabi, halos hindi siya makatayo matapos hubarin ang bota. Napaupo siya sa sahig ng kubo, hinihingal. Pakiramdam niya ay piniga ang loob ng katawan niya. Pinagmasdan niya ang sariling mga palad. Mas maputla kaysa dati. Mas halata ang mga ugat. Parang nabawasan ng laman. Napahawak siya sa dibdib. Mahina ang tibok ng puso niya. Parang pagod na pagod. Ngunit nang hawakan niya ang bota, muli niyang naramdaman ang init. Parang may tibok din ito. Mahina, ngunit buhay. Parang may pusong nakatago sa loob. Napaatras siya. Ngayon niya, mas malinaw na naramdaman ang katotohanan. Hindi lang ito nagbibigay ng lakas. May kinukuha ito. At ang kinukuha nito ay mula sa kanya. Parang hiniram niya ang lakas bukas kapalit ng lakas ngayon. At sa bawat araw na ginagamit niya ito, parang may unti-unting nababawas sa sarili niyang katawan. Ngunit kinabukasan, muli na naman niyang isinuot. Dahil hindi niya kayang makita ang bukid na bumabalik sa dati. Hindi niya kayang tanggapin na muling mabigo. Mas pinili niyang magtiis. Mas pinili niyang umutang ng lakas. Habang lumilipas ang linggo, lalo pang naging kamangha-mangha ang kanyang taniman. Ang mga uhay ay mabibigat at halos yumuyuko sa bigat ng butil. Makapal at siksik ang palay. Kahit ang hangin ay tila mabango kapag dumadaan sa bukid niya. May ilang taga-baryo na nagsimulang magsabi na baka bendisyon yon. May ilan namang nagsasabing hindi normal. May ilan pang umiiwas na sa kanya. Isang umaga, napansin niyang walang dumadaan sa gilid ng sakahan niya. Wala ang mga batang naglalaro. Wala ang mga babaeng kumukuha ng tubig. Tahimik ang daan. Parang iniiwasan siya. Parang may takot. Habang nagbubunot siya ng damo, may napansin siyang kakaiba sa hangganan ng lupa niya at ng lupa ni Berto. Ang mga tanim ni Berto ay halos dilaw na. Nakalaylay ang mga dahon. Parang ilang linggo nang walang tubig. Samantalang sa kanya, halos sumabog sa lunti ang kulay ang palay. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa hangganan. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Kung saan tumatapak ang gintong bota, tila lumalalim ang kulay ng lupa. Mas nababasa. Mas nabubuhay. At sa likuran niya, napansin niyang ang bahaging iniwan niya ay tila mas pumapayat ang sigla. Parang may dumadaloy na lakas mula sa paligid papunta sa kanya. Parang hinihigop. Napaatras siya agad. Bigla siyang kinabahan. Kung totoo ang hinala niya, hindi lamang sa kanya kumukuha ang bota. Mula ito sa lupa. At marahil pati sa kalapit na sakahan. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Berto. Ang tuyong tanim nito. Ang galit nitong titig. Kung ang kasaganaan niya ay dahilan ng paghina ng iba, hindi na iyon biyaya. Kasalanan na iyon. Napaupo siya sa pilapil. Unang beses, hindi siya natuwa sa magandang ani. Parang may bigat ang bawat uhay. Parang bawat butil ay may kapalit na luha ng iba. Habang iniisip niya iyon, may narinig siyang sigawan mula sa di kalayuan. Nanggagaling sa bukid ni Berto. Tumayo siya. Mula sa malayo, nakita niyang pinagtatadyakan ni Berto ang tuyong lupa. Galit na galit.
Sinusuntok ang hangin, sinisipa ang mga tanim. Wala itong makuha. Walang mani. Samantalang ang bukid ni Mateo ay halos handa na para sa anihan. Unti-unting sumikip ang dibdib niya. Hindi niya gustong may maghirap dahil sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung paano ihihinto ang nangyayari. Hindi niya kayang hubarin ang bota at tila hindi na rin siya kayang pakawalan nito. Sa sandaling iyon, may dumaan na malamig na hangin at saglit niyang naramdaman na parang mas sumikip ang kapit ng bota sa paa niya. Parang hindi na basta suot. Parang kumakapit. Parang may ugat na tumutubo. Parang ayaw na siyang pakawalan. At doon niya unang naisip na baka hindi na siya ang may hawak sa bota. Baka ang bota na ang may hawak sa kanya. Dumating ang gabi na walang buwan. Makapal ang ulap at halos walang bituin sa langit. Ang baryo ay binalot ng maitim na dilim na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Kahit ang mga aso ay bihirang tumahol at ang mga kuliglig ay tila nagkubli. Sa loob ng kubo, nakahiga si Mateo ngunit hindi makatulog. Nakasanayan na niyang maging magaan ang tulog matapos ang maghapong trabaho. Ngunit nitong mga nakaraang gabi, madalas siyang magising sa maliliit na ingay, kaluskos yabag, mahinang pagaspas ng hangin. Parang may gumagala sa paligid. Katabi ng higa niya ang gintong bota. Hindi na niya ito inilalayo. May takot siyang baka kapag hindi niya ito katabi, may kumuha. O baka may mangyari na hindi niya maipaliwanag. Pinagmasdan niya ito sa dilim. Kahit walang ilaw, may banayad pa rin itong kislap. Parang baga sa abo. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang mata. Ngunit maya-maya may narinig siya. Isang mahinang yabag sa labas. Dahan-dahan. Maingat. Parang may ayaw marinig. Bigla siyang napadilat. Nanahimik siya at pinakinggan ang paligid. May isa pang hakbang. Tapos isa pa. Hindi iyon hayop. Masyadong mabigat. Tao iyon. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya. Unti-unti siyang umupo sa higaan at hinawakan ang bota. Mainit. Mas mainit kaysa dati. Parang may babala. Tahimik siyang tumayo at sumilip sa siwang ng dingding. Sa labas may anino. 2 anino. Gumagalaw sa gilid ng kubo. May mga bulungan. Hindi niya marinig ang salita, ngunit malinaw na may tao. Napahigpit ang hawak niya sa bota. Alam na niya kung sino. Hindi na niya kailangang makita ang mukha. May mga matang matagal nang nagmamasid. May mga pusong punong-puno ng inggit. At ngayong gabi, marahil na pagpasyahan nilang alamin ang sikreto. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto, ngunit hindi niya ito binuksan. Nakinig lang siya. May kumalabit sa dingding. May humawak sa kawayan. May marahang kalusko sa may bintana. Sinusubukan nilang sumilip. Sinusubukan nilang pumasok. Naramdaman niya ang kakaibang pag-init ng bota sa kamay niya. Parang may tibok. Mas mabilis. Parang galit. Sa isang iglap, may malakas na kalabog sa likod ng kubo. May natapakang lata. Aray! Mahinang sigaw ng isang lalaki. Nakilala niya ang boses. Si Berto. Kasunod noon ay pabulong na mura. Hindi na siya nag-isip. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Berto! Sigaw niya. Nagkagulo ang mga anino. May tumakbo. May nadapa. Sa mahinang liwanag ng ulap,
nakita niya sina Berto at Tino, parehong natataranta. Bitbit nila ang sulo at isang sako. Parang may balak silang kunin o hanapin. Nagtama ang mga mata nila. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, napatingin si Berto sa paa ni Mateo. Sa gintong bota. Kahit sa dilim, kumikislap iyon. Parang apoy. Parang kayamanang hindi dapat nasa kamay ng mahirap. At sa mga mata ni Berto, malinaw ang sagot. Hindi na pagdududa. Katiyakan na. Iyan ang sikreto mo. Sabi nito, mabigat ang boses. Hindi sumagot si Mateo. Ramdam niya ang kaba at galit na magkasabay. Dahil dyan kaya ganyan ang bukid mo, dagdag ni Tino. Unti-unting lumapit si Berto. Hindi patas, bulong niya. Habang kami nagugutom, ikaw sagana. Napaatras si Mateo. Hindi ko to ninakaw, sabi niya. Napulot ko lang. Ngunit kahit siya, hindi kumbinsido sa sarili niyang paliwanag. Kung ganon, sabi ni Berto, hatiin natin. Hindi iyon pakiusap. Kinuha ni Berto ang patalim sa baywang. Hindi para manakit, para manakot. Ngunit sapat na iyon. Biglang nanikip ang hangin. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Mas lalong uminit ang gintong bota. Parang nasusunog ang paa niya. Parang may galit na kumakalat mula rito. At sa bawat hakbang niya paatras, tila mas bumibigat ang lupa sa ilalim ng paa ni Berto at Tino. Parang lumulubog sila. Napatingin ang dalawa sa lupa. Bakit, bulalas ni Tino. Biglang naging malambot ang putik. Lumubog ang paa nila hanggang bukong-bukong. Nagpumiglas sila. Ngunit habang mas gumagalaw, mas lumulubog. Napahinto si Mateo. Hindi niya sinasadya. Hindi niya gustong mangyari iyon. Ngunit parang kusa. Parang ipinagtatanggol siya ng lupa o ng bota. Mateo, tulungan mo kami! Sigaw ni Berto, takot na. Ngunit hindi makagalaw si Mateo. Parang nakatanikala ang paa niya sa lupa. Parang may pumipigil. Sa loob-loob niya may malamig na katotohanan. Ang bota ay hindi lamang nagbibigay. Kaya rin nitong kumuha. At kaya rin nitong manakit. Kung gugustuhin nito, sa huli, nakawala rin ang dalawa, basang-basa at nanginginig. Hindi na sila lumingon. Tumakbo sila palayo sa kubo. Iniwan si Mateo sa gitna ng dilim. Mag-isa. Tahimik. At mas takot kaysa dati. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga paa. Kumikinang ang gintong bota. Mas maliwanag kaysa kailanman. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang pag-asa, kundi bilang isang bagay na kayang manira. Isang bagay na may sariling kapangyarihan. At marahil, may sariling kagustuhan. Sa gabing iyon, hindi na siya muling nakatulog. Dahil alam niyang mula ngayon, hindi na simpleng inggit ang haharapin niya. Takot na. At kapag natakot ang tao, mas nagiging mapanganib. Hindi na sumikat ang araw para kay Mateo na may kasamang pananabik. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, maaga siyang nagising, ngunit mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa alaala ng nakita niyang takot sa mga mata ni Berto at Tino. Takot na siya ang dahilan.
Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng papag. Sa paanan niya, naroon ang gintong bota. Dati, kapag tinitingnan niya ito, may halong pag-asa ang dibdib niya. Ngayon, parang may anino na nakadikit dito. Parang may kasalanan. Naalala niya kung paanong lumambot ang lupa sa ilalim ng mga paa ng dalawa. Kung paanong tila kusa silang hinigop ng putik. Hindi niya yon ginusto. Ngunit nangyari. At mas nakakatakot doon, parang natural lamang sa bota ang manakit. Parang matagal na nitong alam kung paano. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Mainit pa rin. Parang buhay. Parang may pulso. Saglit niyang naisip na huwag na itong isuot. Na manatili na lang sa kubo. Natanggapin na lang kung anong ani ang ibigay ng lupa. Ngunit paglingon niya sa sulok ng bahay, nakita niya ang halos ubos na sako ng bigas. Ang natitirang barya sa mesa. Ang luma at butas na bubong. Ang mga taong handang agawin sa kanya ang anumang kaunting pag-angat. Kung babalik siya sa dati, baka tuluyan na siyang lamunin ng hirap. Kaya sa kabila ng takot, muli niyang isinuot ang bota. Sa sandaling dumikit ito sa balat niya, parang may malamig na alon na umakyat sa kanyang binti. Hindi na kasing init tulad ng dati. Ngayon, may halo ng kirot. Parang may maliliit na karayom na tumutusok. Ngunit tiniis niya. Lumabas siya ng kubo. Paglabas niya, may kakaibang katahimikan sa baryo. May mga taong nakatayo sa malayo, nag-uusap-usap. Pagdaan niya, bigla silang tumahimik. May mga titig na hindi na basta pagdududa. May halong takot. May halong galit. May nakarinig na marahil sa nangyari kina Berto at Tino. Sa maliit na baryo, mabilis kumalat ang kwento. At kapag may kasamang hiwaga ang kwento, mas lalong lumalaki. Narinig niya ang mga pabulong na salita habang naglalakad. May sumpa daw yan. Hindi normal yung sapatos niya. Baka may engkanto. Baka may kapalit. Hindi siya lumingon. Ngunit bawat salita ay parang batong tumatama sa likod niya. Pagdating niya sa bukid, mas lalo siyang napahinto. Ang mga palay niya ay halos handa ng anihin. Mabibigat ang uhay, halos sumayad sa lupa. Kung tutuusin, sapat na iyon para pakainin siya ng ilang buwan. Maaaring sobra pa. Ngunit habang nakatayo siya roon, hindi niya maramdaman ang tuwa. Sa halip, may kakaiba siyang napansin. Ang lupa sa pinakagitna ng bukid, kung saan siya madalas tumayo, ay mas maitim. Halos itim, parang nasunog. Lumapit siya at lumuhod. Hinawakan niya ang lupa. Hindi ito mamasa-masa. Hindi rin tuyo. Kakaiba. Parang walang buhay. Parang pagod. Biglang sumagi sa isip niya ang isang bagay. Paano kung hindi lamang niya hiniram ang lakas ng lupa? Paano kung unti-unti niya itong inuubos? At kung maubos ito, ano ang matitira? Isang sakahang wala ng sigla. Isang lupang patay. Isang lupang hindi na muling mamumunga. Napaupo siya. Biglang bumigat ang dibdib niya. Kung totoo yon, ang bawat butil ng palay na makukuha niya ay katumbas ng pagkasira ng mismong lupang minana niya sa ama. Hindi iyon ani. Pagnanakaw iyon sa hinaharap. Tahimik siyang napatingin sa malayo. Sa bukid ni Berto, mas lalo itong nanilaw. Halos wala nang natitirang buhay.
Unti-unting nabuo sa isip niya ang malinaw na larawan. Ang lakas na ibinibigay ng bota ay hindi galing sa wala. May pinanggagalingan. At marahil hinahati nito ang sigla ng buong paligid. Pinapalakas siya. Pinapahina ang iba. Isang palitan. Isang singil. Isang presyo. Mahigpit niyang hinawakan ang lupa. Ngayon, mas malinaw na sa kanya. Ang ginto ay hindi basta regalo. Ito ay utang. At bawat hakbang niya ay parang resibong unti-unting pinipirmahan. Kung ipagpapatuloy niya ito, baka yumaman siya. Ngunit baka wala nang matirang lupa. Wala nang kapitbahay. Wala nang baryo. At baka pati siya mismo ay maubos. Unti-unti niyang ibinaba ang tingin sa kanyang paa. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang bota bilang sagod, kundi bilang tanikala. Isang makinang na tanikala. At sa gitna ng kanyang bukid, napagtanto niya na darating ang araw na kailangan niyang pumili. Ang ginto. O ang lupa. Ang kapangyarihan. O ang kapayapaan. At alam niyang hindi na magtatagal bago siya singilin ng desisyong iyon. Wakas.